Hello po, blessed day po to everyone. Sa lahat po ng sumusubaybay at nakikinig po sa ating gawain, welcome po sa ating daily devotion. For today po, ang aking topic is word and prayer for the family. So before we start, let's pray po. O Lord, pinupuri ka po namin, Panginoon. We glorify you, O Lord. We worship you, Jesus. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, sa blessings po, Lord, na natatanggap po namin, Panginoon, sa araw-araw, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, upang, Lord, makapakinig po ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon. Ikaw lamang po ang makita, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng mapapakinggan po namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Praise you, Lord, and we bless you in Jesus' name. Amen. Alright, so, again, ang aking topic po is word and prayer for the family. So, saan nga po ba nagsisimula yung parang pagkakilala natin sa Panginoon? Di ba po, malaking impluwensya po dito is yung ating family. So, sa lahat po ng aspeto ng ating pong buhay, like yung sa ugali po natin, kung paano po tayo makisama sa ibang tao. So, sa family po talaga nag-start. Amen po ba? So, like me po, ako po ay lumaki bilang Katoliko. Actually, nag-aral po ako sa isang Catholic school dito po sa Malabon. So, talaga pong born Catholic po ako. So, during that time, kilala ko po kung sino si Jesus kasi pinag-aaralan po siya sa school. Pero I don't have like a deep relationship po sa Panginoon. So, mula po nang nakakilala po ako, mula po ako naka-attend po ako sa isang born-again Christian na church, doon ko po napagtanto na hindi lang po pala ang Panginoon ay napako sa krus, namatay para sa mga kasalanan natin. Mas malalim pa po yung tunay na dahilan ko bakit po siya naparito dito po sa mundo at nagkatawang tao. So, sabi po, ito alam na alam po natin itong Bible verse na to. Sabi po sa Joshua 24:15, "But as for me and my household, we will serve the Lord." So, ang pamilya ay hindi lang isang basta tahanan. So, ito ay dito rin po nagre-represent kung paano po natin nakikilala ang Panginoon. So, kapag pinili po natin na si Lord po ang sentro ng ating pamilya, I can say po na I can prove po na ito po ay isang malaking or matibay na pundasyon po kahit sa ano pang problema or mga challenges, trials ang dumating po sa buhay po natin. So, yung simple prayer po bago kumain, or sabay-sabay sa pag-attend ng church, isang malaking bagay po na ipakita po natin sa ating pamilya na si God ang priority. So, ako po, personally, masaya po ako dahil dalawa po sa anak ko ay naglilingkod po sa Panginoon. So, akin po laging ipinapayo po sa kanila na ang paglilingkod po ay hindi sa Diyos lamang po ang tingin at hindi po sa tao. So, dahil nga po lumaki po akong Katoliko, pero nakakilala po kasi ako before ko po ipanganak yung panganay ko pong anak dahil po syempre sa kamag-anak po ng aking asawa. So, isang malaking tulong po yun. Kasi po, sa dinami-dami po ng pinagdaanan namin bilang pamilya, I can say po na ang Lord lamang po ang aming naging sandigan. So makikita kung sa mga nakakilala po sa akin, makikita nyo naman po yung malaki pong pagbabago po. Mula po nang naglingkod po ako sa Lord, hindi lamang po financially Hindi, yun pong personal na relasyon po. Like, katulad po dati, lagi pong nagkakasakit yung mga anak ko. Pero yung na masasabi ko po na di ba sabi po ang ng Panginoon, na ang pagpapagal po natin ay may kapalit po. So, alam ko po na ang isa pong kapalit dun ay yung pong magandang kalusugan po ng mga anak ko. Kasi
mula po nung nag-focus at nagseryoso po ako sa Lord, hindi na po sila yung talagang nagkakasakit po kasi dati po talaga suki po sila ng hospital. Ayan, so at saka sa isang pamilya po 'no, napakaganda po na yung sabay-sabay po kayo nagpe-pray. So ako po, masaya po ako kasi po hindi po nawawala sa pamilya po namin yun na kunyari po bago kumain nagdadasal po muna kami at lagi ko rin po pinapaalala sa mga anak ko, na magdasal po bago matulog. So, ang prayer po talaga ng family pagsabay-sabay, isang malaking foundation po ito sa isang tahanan, sa isang bahay. So, napapalayas po natin yung mga masasamang espiritu po. So, kasi po, alam po ng demonyo na ang bahay na po na iyon ay puno po ng prayer at ang mga tao po doon ay nagkakasundo-sundo. So, ayan. So, sabi po dito sa Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive one another of you has a grievance against someone. So, forgive as the Lord forgave you. So, masasabi naman po natin na hindi po perpekto ang mga pamilya po. So, may mga tampuhan po, may mga misunderstanding, may mga galit po, pero ang tunay na pagmamahal ay may kasamang forgiveness. Amen po ba? So, kung si Christ po, or kung si Jesus po ay nagpatawad, sa atin ang mas malalaki na po nating kasalanan. So, paano pa kaya ang simpleng pagkakamali ng inyong kapatid o magulang? Ang pagpatawad ay healing para sa pamilya. Ay, ayan po, isa ko pa rin pong bagay na napatunayan po sa akin po bilang habang tumatanda po ako. So, ako po ay ganggaling sa broken family. Lumaki po ako sa father ko. Ang mother ko po ay may asawa na pong iba. So, habang lumalaki po ako, nagagalit po ako or nagkakaroon po ako ng galit sa mama ko kasi po, nakikita ko po talaga na pinagpalit niya po yung papa ko. Kasi meron na po siyang asawa at may anak na po siya. So, para sa akin po, sinisisi ko po siya kasi siya po yung dahilan kung bakit po ah, broken family kami at kung bakit po sa mura ko pong edad naghahanap po ako ng pagmamahal sa iba na hindi ko po nakikita dahil hindi naman po dahil hindi po sapat yung pagmamahal po ng aking father po sa akin pero iba pa rin po kasi yung buong pamilya no yung may nanay po na umaalalay po sa inyo. So matagal ko po yung kinimkim. So actually matagal na po ako nakakilala bago ko po mapatawad po ang mama ko. So, para sa akin po, masasabi ko po na pinapatawad ko na po siya. Wala na pong galit sa puso ko. At actually, pinagpipray ko po siya palagi na maging maayos po ang buhay niya, na makakilala rin po siya sa Panginoon. Pag pumupunta po siya sa bahay namin, minsan sinishare ko rin po si Lord. So, magaang po sa damdamin na makapagpatawad po. Kasi po, kahit po anong gawin natin, magulang pa rin po natin sila. So, nakalagay, sabi nga po ng Lord, di ba, honor your honor your mother and your father. So, para sa akin po, kahit gaano pa po kalaki ang kasalanan po ng ating magulang, sila pa rin po ay ating magulang. So, hindi po natin yun maiaalis. Yung sakit po na naidulot po nila ay wala pa po sa sakit na naranasan po ng Panginoon. Yun na lang po yung iniisip ko. That's why nakapagpatawad po ako ng maluwag at wala na po talagang galit sa aking puso. Kasama na rin po na pinatawad ko is yung pong bago niyang asawa. So, ayan po. Maganda pong patotoo po no, na ang pagpapatawad po talaga, nagkakaroon ka kasi po ng peace of mind eh. So, wala na po siya dagdag sa stress po ninyo. Amen po ba? Ayan. So, last verse po na may share ko po sa inyo is yung sa Psalm 133 verse 1. Sabi po, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. So, ang unity po sa pamilya ay blessing po. Amen po. Pag nagkakasundo po ang pamilya, maganda po ang pasok ng blessing. Hindi lamang po financially. Amen po. Mapapansin niyo po, pag nag-aaway-away po sa loob ng bahay, kung ano-ano po problema po ang dumarating. Sabi po, kapag
nagkakaisa po sa isang plano, sa pangarap, at sa pananampalataya, mas magaang ang buhay. Amen po. So, ang pagkakaisa ay hindi ibig sabihin na walang differences. Siyempre po, iba-iba po tayo ng ugali. Pero, kundi marunong mag-adjust po tayo at magbigay sa ganitong paraan, nagiging masaya at masarap ang samahan. Amen po. So, sa mag-asawa po, sa isang pamilya. Siyempre po, di ba, hindi naman po maiiwasan ng mag-away. Magkaiba po kasi talaga kayo ng ugali. Ayan po, yung mga magkakaiba nga daw, or yung mga salungat nga daw po ng ugali, yun po yung nagkakatuluyan. Pero, kung matututo po tayo na mag-adjust, doon po sa ugali na po ng isang tao, at makikita po natin na ang differences po ay isang in a positive way. Marunong po tayong magbigay, marunong po tayong magpasakop, ay magkakaroon po ng masaya at masarap na samahan po. Napatunayan ko po yan. Isa pa po yan sa napatunayan ko, na kapag natuto ka po magpasakop sa asawa po, maganda po smooth po yung samahan. So, alam niyo po yun, na nag-explain ka po ng maayos, hindi po in a bad way, like hindi po pasigaw, ganyan. Tapos pag sa mga anak niyo naman po, pag meron po silang nagawa, ayaan po natin sila magpaliwanag. And then after na magpaliwanag po sila, saka po tayo mag-rebut. So, pangit po kasi yung habang nagsasalita pa po yung isang tao is magkasalita na po tayo. Talaga pong hindi po tayo magkakaintindihan. So, napakasarap po sa isang tahanan na wala pong away, wala pong gulo. So, that's why lagi ko pong sinasabi sa mga anak ko, pag nag-aaway po sila, kunyari may mga hindi po sila pagkakaintindihan, na pag-usapan po nila ng maayos. Kasi, at the end of the day, magkakapatid pa rin po sila at kailangan po nilang magbigayan. So, like, giving po talaga is isang malaking factor po sa isang pamilya po. Na alam niyo po na may isang taong nakakaintindi sa inyo. Kasi parang yung comfort zone po natin, yung pamilya po natin, di ba? Yung nasasabi po natin at kung sino man po tayo, napapakita po natin pag yung pamilya po natin yung kaharap natin. Amen po ba? Unlike po na iba po yung kaharap natin, nahihiya pa po tayo. So, napakalaking bagay po na may pagkakaintindihan po, may unity, yan nga po, sa isang tahanan. So, kung may problema, pag-usapan po ng maayos para masolusyonan po agad. Kasi wala naman pong problema na walang solusyon. So, pray together po na kunyari po, mayroon pong kinakaharap na problema, you can pray together po with your husband or with your children po. Para po, kasi po yung pag nagdadasal po tayo ng sabay-sabay kasama po yung pamilya natin, no? Mas nakikita po ng Panginoon na tayo po, bilang mga tao is talagang hindi mo may iwasan yung may problema. Pero ang tinatawag pa rin po natin ay isa lamang po ang Lord. So ang lagi ko nga pong payo sa mga anak ko, pag meron po silang, syempre po, as they mature, so as they grow older, they will encounter a lot of things po, a lot of problems, trials sa study po nila, sa pakikisama po nila sa ibang tao. Ang lagi ko pong sinasabi, ang una po nilang lalapitan, hindi po ako hindi po ang daddy nila, pero ang una po nilang lalapitan ay ang Panginoon po. So, lagi ko po yung payo sa mga anak ko na pag nahihirapan na po sila, pag kunyari, sa tingin po nila hindi na po nila kaya, so ang una po muna nilang lapitan ay ang Panginoon. Mag-pray po sila at humingi po sila ng gabay or guidance po sa Panginoon. Kasi, ayun po, mas powerful po ang prayer at yung relationship niyo po sa Lord kaysa po yung magsumbo ka kaagad sa magulang mo. So, after they pray, and then they know what to do na po, saka po nila i-share sa family nila. So, ayun lamang po. So, napakasarap po talaga para sa akin na makasama ang isang pamilyang nakakilala po sa Lord po. So, that's why wag po natin hahayaan po na meron po tayong pamilya na hindi nakakilala sa Panginoon. So, as much as possible, we share the Word of God to them. So, it depends to them na rin po, na lang po kung makikinig po sila or hindi. At least, nagawa niyo po yung part niyo. Amen po.
Ayun po, maraming salamat po, yun lamang po. So tayo po ay magdasal, ipagdasal po natin ang bawat pamilya po dito po sa buong mundo, bawat pamilya po sa Church of the Living Faith. Ayan, Lord, we praise you, Jesus. Salamat po, Lord. Salamat po sa mga salita po na pakinggan po namin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Nawa po'y tumanim po ito sa pinakamalalim or pinakamatabang bahagi po ng puso po namin, Panginoon. Magamit po ito araw-araw, Panginoon. Lord, ang family po namin is ang aming comfort zone, Panginoon. Sila po ang aming takbuhan, Panginoon, in times of problem, Panginoon. Sila po ang aming karamay, Panginoon. Bukod po sa inyo, Panginoon, araw-araw, Lord. Lord, pinagpipray ko po, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, sa lahat po na nakikinig ng devotion na ito, Panginoon, na Lord, nawa po, Panginoon, magkaroon po sila ng pagkakasundo, Panginoon. Kung meron man po, Panginoon, na nag-aaway sa pamilya, Lord, bigyan niyo po sila, Lord, na malinaw ng pag-iisip, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom, Lord, upang, Panginoon, makapagpatawad po sila, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na meron pong watak-watak na pamilya po, Panginoon. Lord, ingatan niyo po, gabayan niyo po, Lord, ang bawat pamilya, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang mga pamilya pa po, Lord, na hindi pa po nakakilala po sa inyo, Lord. Nawa po, Panginoon, ay magkaroon po sila ng pagkakataon, Panginoon, na makilala po kayo, Panginoon. Napakasarap pong mabuhay, Lord, nakasama po kayo sa isang pamilya, Panginoon. Lord, pinagpe-pray ko po ang bawat pamilya po, Panginoon, na kumakaharap po sa kung ano-ano man pong problema, Panginoon. Kung meron man po silang kinakaharap na problema sa financially, tapos po, meron po mga may sakit, Lord, physically, spiritually, Panginoon, pagalingin niyo po sila, Panginoon, in Jesus' name, Lord. Lord, kayo po, Panginoon, ang bahala po, Panginoon, na sumako po sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, kung agaangin niyo po ang kanilang buhay, Lord, makilala ka po nila, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, ang kanilang maging sandigan, Panginoon, sa lahat po ng oras, Lord. Lord, we pray for our family, Panginoon. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Ang aming mga asawa, Lord, aming mga anak, Panginoon, ang aming mga magulang, sa lahat po ng aming kamag-anak, Panginoon. Lord, patuloy po sila, Panginoon, na makakilala po sa inyo, Lord, at maglingkod po sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa biyaya po ng pamilya na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming itinataas po, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Mapurihan ka po, Panginoon. Maraming salamat po. We bless you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. A good day po to everyone. Thank you po.